guys, it's me again, JTV Flores. Nagbabalik ulit ang iyong pinakamamahal na lingkod. So for today's vlog guys, pupunta tayo ng Mabalacat City. Dahil nga, yun nga, may problema yung shock natin sa harap. Kasi last time kasi nag-convert ako ng disc brake. So ayan, okay naman siya. Kaso nung mga katagalan na rin, siguro mga 5 months, ganyan, nadidrain yung oil seal ko. So ang problema, dahil nga yung bili kong shock, hindi siya ganun ka quality, kaya umabot lang siya ng 5 months bago nasira. So ngayon, may mga nagsuggest naman sa akin na ba't di ko na daw ibalik yung shock ko, which is yung sa Smash, yung dala ko ngayon. Kasi sabi ko, kung paano yun, hindi man pan disc brake, pwede naman daw kahit yung mismong telescopic niya lang, tapos yung nakalagay dito sa motor ko ngayon na pang disc brake, yun yung isasalpak natin na baso. So tinanong ko naman yung mekaniko natin sa Mabalacat, pwede naman daw. Ang hirap na ganito yung nararamdaman ng motor, parang tao lang din yan. Kapag pagka masama yung pakiramdam niya, syempre hindi siya gagana ng maayos. I mean, hindi mo siya magagamit ng maayos o hindi mo makapagana ng maayos. Iba pa rin yung kondisyon, no, lalo pag naglo-long ride tayo. Kagaya niyan, bukas may long ride tayo. So kailangan nating kondisyon si Smash. Mas okay na yung gumastos ka nang hindi ka naaberya. Kasi pagdating na baka pag nasa kalagitnaan ka ng daan, doon ka magka-aberya, doble problema yon, kasi naaberya ka na, gagastos ka pa. So ngayon, kumbaga yung mild damage niya, masusolusyonan natin agad, hindi siya lalaki. Yan. Saka syempre malaking tulong ng ang shock sa motor natin, kasi unang-una, kung lalo sa harapan pa man din, napaka-importante nito yung balance na naka sa kanya, yung balance ng motor mo sa kanya sa lalay, di ba? So kailangan talaga natin siyang ayusin. Kung saan siya papupunta ngayon sa Mabalacat, bali Megatron yung pangalan ng shop, mga paps. Ayan, dadirect tayo doon dahil pero pabalik, iba na yung gagamitin nating motor, kasi peramin lang tayo. Tapos yung motor, yung si Smash natin, iwanan natin siya doon. Babalikan natin siya mamayang gabi siguro, Kailangan muna natin siyang iwanan ngayon, kasi yun nga, may work din tayo, kailangan natin pumasok. Hindi kayang matapos ni Smash ng ganun lang, kasi medyo malalang baklasan kasi yung mangyayari, kaya ayun, iiwanan natin siya. Pero safe pa rin naman, kasi bukod sa kakilala ko yung may-ari, isa din siyang membro doon sa aking club na RG. Sa kanya ko tinitiwala yung motor. Sa tayo pupunta, mga paps, sa Mabiga, Mabalacat City. Ayan. Nahirapan pa rin akong mag-vlog kapag wala talagang mic. Kagaya niyan, mga paps, yung hirap na hindi mo maisara yung visor, kasi pag sinara ko yung visor, sigurado hindi nyo na ako maririnig. Kahit malikabok, yan, ang hirap, mainit. So tsaga-tsaga lang, lahat naman ng nag-uumpisa, dumadaan sa paghihirap. Hindi naman talaga siya mahirap, pero iba pa rin kasi pag mas satisfied kayo mga nanonood sa aking video. Ayan. So
So, gastos na naman ito. Ganun talaga, pag may motor, sabi nila makakatipid ka. Makakatipid ka naman talaga. Pero yung mga gastusin, nandyan lang yan. Woo! Ang size ng sprocket pala natin mga paps, 34 by 14. Ayun, yung advantage niya kasi, medyo mahina-hina siya sa paakyat, sa paahon. Pero kapag nasa diretsuhan naman siya, napakaganda ng takbo niya, napaka-smooth siya. Saka sa segunda tresira mo, parang hindi siya hirap pumatak. Pag sa asphalt, pagka sa sementado, kaya sa street lane, gano'n. Huwag lang yung paakyat kasi medyo hirap talaga siya. Kagaya niyan, yung tresera ko, maabot din ng 80 pag dalawa kami ni Mrs. Mrs. Smash pala. Ayan, umabot siya ng ganon, 80. Pero napakadalang ko lang siyang babarin ng ganon kasi hindi rin advisable sa motor na hatawin mo talaga siya ng ganon, yung ibibirit mo siya ng ganon katindi. Siguro kapag mag-isa ka lang, pwede, pero kapag syempre dalawa kayo, mahirapan yung makina. Mag-CR muna tayo dahil napapaihi na. Mahirap magtigil ngayon. A few moments later. Yun mga paps, nasa Mabida na tayo. So, ang hirap maghanap kapag hindi mo alam yung shop. Pero bahala na. Mahanap din kita. Megatron. Nalubat na lahat yung camera ko. Di pa ako nakakarating. Ano binaminyin? Sasayad yung bili pa natin. Mataas masyado yung hams. Yan yung hirap sa mga paps, sa mga may belly pan. Oh. Tapos pag nakatagpo ka ng matataas na hams, masakit pa sa breakup pag nabasag sigurado. At palubat na nga ang aking camera. Sana umabot para na makita nyo yung yung pupuntang kong shop. Medyo nasa loob-looban nga lang siya. Pero wala akong choice kasi hindi ko naman pwedeng ipagkatiwala to sa ibang mekaniko. Mahirap na. Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala sa mga talagang di mo kakilala Mabuti na yung medyo malayo. Pero alam mo naman na safe yung motor mo, diba? Okay lang sana kung marami tayong pambili ng motor Nasa hanggang smash lang yung kaya natin. Saka mawawala pa. Oh my god. Ito na hams na naman. Ba't ang daming hams dito? Siguro factory ng hams ko. Malapit nga. Kasi pagka ito ng mabiga, diretso lang. Dun na yun. Kaya napakot na may diretso. Lumikuliko na nga ako Dito pa rin ako hanggang ngayon. Happen to you, JTB. Saan ka punta kasi? Hams na naman? Ano ba yan? Ito na yung piyesta. Ito na tayo sa piyesta. Masarap din minsan tumira sa piyesta community, mga paps. Kasi araw-araw piyesta. Kasi hindi araw-araw may handa Araw-araw lang yung piyesta. Tagal ko na sa Pampanga, pero hams na naman. Tagal ko na sa Pampanga, pero ngayon lang ako napunta rito. Try mo yun. Napunta ako nang wala sa oras. Kuya, saan po yung Megatron dito, kuya? Megatron po. Megatron? Opo, yung shop po ng motor. Pagawaan po. Diretso ka, maraming shop dyan, Tapos, diretso doon. Okay, sige, thank you po. Diretso ka doon. Tapos,
Okay po. Thank you. Diretso daw ako tapos kumanan pero ba't kaliwa yung tinuro? Ang gulo nun ah. So yun. Tapos anong guys na nini? So yun na nga mga paps, smash liit na yung gamit natin. Kaya ako siya tinawag na smash liit kasi sobrang baba niya. Ngayon mas mayayari talaga ako sa amas nito. Kailangan nating mag-banking nito. Naputa. Ang baba naman kasi. Smash liit. Sa akin, ano siya, hindi na siya yung standard talaga ng smash. Kasi yung sa akin, kung papansin nyo, no, yung gulong ko sa likod, 110 by 70. Ay, ito na ang sinasabi ko. May ito na. 110 by 70 yon. Tapos, ayun, nakamags na rin ako. Pero yung sa harap, alam ko 80-80 yun eh. Saka bukod doon, yung shock kasi na pinalit ko, hindi na siya standard nung kagaya nung sa standard shock nung smash eh. Mas mataas na siya, mas malapad. Kaya yung motor ko ngayon, mataas siya. Saka mabigat kasi bukod sa mga accessories na nailagay ko siguro. Ito para akong nagda-drive ng bike. Yung bike na alam nyo, yung may revolution, yung may sininyador. Ang gaan niya. Ito yung nakakatakot patakbuhin ng mabilis kasi kung yung pagkakamali mo, desemplang ka talaga eh. Saka sa bangkingan, parang hindi ako parang ayaw ko siyang ibangking kasi pakiramdam ko mag-slide ako. Maliit yung gulong. Saka siyempre tiwala tayo sa mga branded na gulong kasi. Ay! Baba. Hanggang dito na lamang yung video mga paps, ano? Salamat dahil umabot kayo hanggang sa dulo ng aking video. Aray po. Ayan, so peace out tayo.